ang generation mo, may epekto din diyan, nabababa din siya pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it would be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, ano? Lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Ha? Alisin na muna natin yung system laws na yan. Hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin, pag inalis natin yung system laws, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board doon sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yung sa affordability, pasensya na kayo, ano... Madam Secretary, this very nagging problem about system loss kasi nasa batas kasi ito eh. RA, nakalimutan ko na, ano ito, 1078 ba to? Kung nandun pa tayo. Nandun naman kasi pwede ba natin talagang tanggalin na yung system loss kung hindi naman masyadong malaking problema sa DOE ito? Before ERC, Mr. Chair, I'll just add to the problem of system loss, Mr. Chair. There's also tax on top of the system loss also. Yun na nga, only in the Philippines. Yes, sir. May system loss ka na, pagkatapos yung system loss meron pang tax. Hindi ko maintindihan talaga. How can you tax something that does not exist? Yes, Mr. Chair. And on the system loss, there has to be a balance. I think Chair Nino can explain better. Because the lower your system loss is, it might be also costly sa DU. So, I'll leave to Chair Nino, sir. Yes, Mr. Chair. Insofar as system loss, dahil natural yung ibang component ng system loss, talagang hindi maiiwasan. But it can be minimized. And to minimize it, kinakailangan din na mag-introduce ng capital expenditures ang distribution utilities or kaya pababain yung kanyang pilferages. So, may katumbas yun. So, kakailanganin lang na balansihin po. Yung balancing kasi ang problema, Chair, ano? Dahil sa katulad nga niyang pilferage, no? Nangyayari naman talaga ito, lalo na sa Valenzuela at sa Caloocan. Hindi mo narinig, Mr. Chair, ano? Buti na lang hindi mo narinig. Itong mga pilferage sa electricity, sabi ko, marami yan ako sa Valenzuela at sa Caloocan, ano? Hindi ko lang malamang alin yung mas, ano. Hindi to kontrolado ng distribution utility. Talagang maraming nagnanakaw ng kuryente. Kaya lang, para ipasa natin doon sa pangkalahatang consumers naman, wala namang kinalaman sa... Siguro, kung ipasa mo doon sa nagnakaw, okay lang yon. Pero yung wala namang kinalaman sa pagnanakaw, pero nakasama sa pagbabayad niya ng kuryente, yung ninakaw ng kapitbahay niya. This is something that is very, very inequitable. Kaya, sa pagbabalanse natin, sino ba yung pinoproteksyonan natin? Yung gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? That's the balancing factor eh. Sabi kasi ng Supreme Court decision dito, any expense charged to a consumer by a distribution utility that did not relate to his benefit is inequitable and unjustified. So pilferage, ninakaw nung kapitbahay niya, it did not inure to his benefit. Bakit niya babayaran? So, ito yung pinaka-problema eh.
Now, let's talk about, mag-umpisa tayo para maunawaan nating lahat. Kayo po, ERC and NEA, interested kayo doon sa mga electric cooperatives, doon sa Uniform Reportorial Requirements or URR. Tama? Opo, tama po. Meron tayong pinatutupad na URR. Yung pong distribution utility, nung bumili siya sa power producer, X amount, at nung makolekta niya, X amount, meron diferensya eh. Di ba? Tama po yun. So bumili siya sa supplier, nung singilin niya yung binenta niya, hindi niya ma-maximize yung, yun ang, technically, yun ang system loss. Tama? Tama, yun po yung konsepto natin ng system loss, yung difference ng kilowatt hours na sinupply ng mga suppliers ng isang distribution utility at saka yung kilowatt hours naman na naibenta ng distribution Kaya utility. nga, so ano po yun? Nasaan po yung problema? Maaring nang kolekta, hindi niya nakolekta ng tama. Maaring yung iba, binulsa niya siguro. Pangkaraniwan, ganun po eh. So, yung technical side po nito, sabi ng Meralco, for example, meron po talagang this is natural in this commodity. Tumaas ang voltahe, di ba? Umusok, may nawala. Siguro nabalatan ng kuryente, lumabas ang kuryente. Sa layo mula doon sa generation to transmission, hanggang doon sa kahuli-huli ang bahay na sinuplayan mo. Depende sa layo, di ba? O, yun ang technical. Kaya lang, sabi ko, pinipilit ko nga, bago ka naman nagpasya na gumawa ng kuryente, alam mo na ito eh. Di ba? Halimbawa, ikaw ang may-ari ng Meralco, Mr. Chair. Nung ginawa mo yung Meralco, pati yung iyong mga shareholders, alam nila na meron po kayong risk dito. Meron kayo talagang technical loss. Hindi nyo naman pinag-usapan, hindi, ipapasa natin sa Hindi po eh. Na-recognize na ninyo, from the time you decided to go into this venture, alam nyo na meron kayong technical loss. Yun ang punto. May mawawala at mawawala. Hindi po ba? Yung pong ating mga distribution utility kasi, sumagot ka muna. may mawawala at may mawawala. Pero alam nyo po yun. Opo. Ngayon, nung alam po ninyo yun, bago kayo magpasya na gumawa ng kuryente, sa akin, these are calculated element of risks associated with business. Ang Tama negosyo po. po kasi ng ating mga distribution utility ay hindi gumawa ng kuryente, kundi ay maghatid lang. At sa kanilang paghahatid, may nawawalang kuryente at yung kanilang paniningil naman ay pinapastro lang nila yung gastos doon sa kuryenteng i-deliver sa kanilang distribution system at yung kuryente na aktual na naibenta nila sa mga kanilang customers. Yun nga po. Alam nila na bibili sila di ba? From generation, bibili sila doon. Tapos yung transmission, dadalhin sa kanya, at siya naman ang magdadala sa household. Alam niya yun eh. May mawawala from generation, from transmission, doon sa distribution utility, at papunta sa household. Sa lahat ng dinaanan po ng kuryente na yun, alam niya na may mawawala. Opo, kaya nga po't binabawi yun doon sa power cost niya. Dahil nga yung nawawalang yun ay may katumbas na halaga. At yun ay kasama doon sa kanyang gastos na maaaring mabawi as a pass-through cost sa kanyang mga customer subject to the cap. That was... So, punta tayo ngayon doon sa pagbabawi. Yung non-technical, nandun na yun. Yung nangungulekta, nagkamali ng pagkolekta. Yung hindi niya nabasa ang tama yung metro. Yung billing clerk, mali yung ganito. These are non-technical. Walang kasalanan po yung rito eh. Pati ba naman yun, ibabawi mo? Yung pong non-technical na pinag-uusapan natin dito ay yung karaniwan ay yung pilferages po. Kaya hindi na... So, paano po natin binabalanse yun? Kung hindi, halimbawa, nire-recognize nyo po, hindi maiiwasan, paano natin reasonably mababalanse para hindi mabigat sa tao? Yun po ay yung pag-aralan from time to time kung ano yung akmang cap na ipatutupad ng ating mga distribution utilities. So, mula po ng 2001, nung magawa yung EPIRA, hanggang ngayon, 24 years later, gaano na po yung pag-aaral? Gaano na po ang effort natin sa pagbabalanse ng problemang ito?
Nagsimula po tayo sa mas matataas na cap at nitong 2018 po ay nagkaroon nga ng pagtatakda ng bagong mga caps, mas mababa na, nasa 8% na. Nagsimula tayo sa private distribution utilities ng mga nasa 12%. Ngayon po ay nasa 8 na. Pero ang actual nila ay mas mababa pa ngayon kahit hindi naman Hindi po, ang pag-aralan siguro natin, hindi yung pagbabalanse. Tingnan natin, alin po ba ang ating binibigyan ng emphasis? Yun pong gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? Kasi, kung titingnan po ninyo yung mga financials ng mga gumagawa ng kuryente, mapa generation, mapa transmission, mapa distribution, hindi naman po sila nalulugi, sa totoo lang. Siguro kayo, dahil kayo ERC, karaniwan na sa inyo, makita nyo yung financials nila eh. Di ba? Sa isa sa mga resolution pa nga ninyo, naglagay pa kayo ng cap eh. For example, meron kayong cap doon sa kanilang yung equity whatever. Meron kayong nakalimutan ko yung term eh. Nag-set pa kayo ng ano eh, parang should be only 36 point something o 13.65% yung cap sa isang distribution utility. Meron po akong nakitang resolution ninyo eh. Pero pag tinignan nyo, hindi po 13.65%. Doon sa particular instance na yun, 22%. Sa mga kapatid, hindi po ninyo, hindi napapanagot eh. Kaya, saan po kayo na nakakita na distribution utility na nalugi? Hindi ba natin pwedeng pag-aralan? Halimbawa, Meralco. Nakita nyo na po ba yung return to equity ng Meralco kung gaano po yung percent? Sa ngayon po, magsisimula na kami ng rate reset. Kaya matitingnan ulit kung ano yung nararapat na ipasingil sa kanila as part ng kanilang rates na weighted average cost of capital. Di po, sinasabi ko, kung halimbawa tinanggal natin ang system loss, kunwari lang, pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat ang tanggalan ng system loss kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives o kahit na pa yung off-grid areas, blah blah blah. Di ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ang ikalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. Yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko. Sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung aalisin natin yung malaking bagay po ba, ma-improvise ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita po. Ngayon po kasi pass-through purely pass-through ang kanilang pangungulekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung ano lang yung kanilang actual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang hindi, kanilang yung pass-through po, yung silang nangungulekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila, meron din silang cost na, ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas ng nawawalang kilowatt hours po. Kaya ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang walang system loss sa distribution, halimbawa Meralco? Yun nga po yung nire-representa ng system loss na sinisingil ng ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang dun sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong transmission po. O ipalagay na natin ganun ang pagkakaintindi po ninyo dyan. Generation, transmission, and distribution. Di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Prorata natin yung loss na yan. Ikaw 20% ka, ikaw 25%, ikaw ganito. Para sa ganun, mawala na lang sa tao. Para lang maipababa natin ang kuryente. Ganun po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak natin, i-push natin yung cost na yan sa mga generators. But eventually, kung ang mga generators naman ang mag-shoulder niyan, ipapasa din nila sa kanilang mga customers. So, pero mas akma na ito ay mapabilang doon sa part 10 ng retail right ng ating mga distribution utility. Kasi ito ay yung nangyayari ng cost within their franchise area at sa kanilang pagsusupply sa kanilang mga customer po. Kasi po, Mr. Chair, kapag ganun yung
pinakapupuntahan ng ating pag-uusap. Talagang mahihirapan talaga. Mahihirapan. Pag hindi natin binuksan yung isip natin na hanapan po natin ang lunas dahil hindi po masusunod yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nanggaling na po sa Korte Suprema yung pananalita na ito. Any expense charged to a consumer by a private utility which did not inure to his benefit is unjustified and inequitable. Kailangan po nating panagutan yon. So naintindihan ko na mayroong cost sa iba, ngunit in the final analysis po, ang pinag-uusapan, yung expense na hindi naman napunta sa kanyang ganansya, hindi nyo dapat singilin siya, sabi ng Korte Suprema. Doon tayo dapat magsimula, Mr. Chair. Iwanan po natin yan, puntan natin Mr. Chair, can I interrupt? Yes, ma'am. Mr. Chair, I want to cite kasi system loss is due to something, no? I guess that's because may losses sa distribution utility sa EC. So, kinakalculate yan tapos binabalik. But another way, not just by capping it, but another way of addressing the problem is fixing the efficiency of the utility, yung EC, for example. As a model, as an example, NIA, with the leadership of Admin Nani, has shown that to be effective in Zamboanga ba? Tama ba? In Zamboanga. Inayos nila yung metering nila, dinagdagan. I think Admin Nani can explain it better. It will cost us a few millions na rin just to ensure na tama yung mga metro nila, kompleto siya. But it can be done also on the other end, Mr. Chair. Yes, I recognize that, Madam Secretary. Kaya nga yung URR ay mandatory sa lahat ng mga electric cooperatives. Mandatory yung uniform reportorial requirements that dito nyo makikita kung ailing sila or underperforming electric cooperatives. Naintindihan ko yun, Madam. Kagaya po nitong feed-in tariff allowance, nag-increase na po ngayon from 0.1189 per kilowatt hour to 0.2773 effective November 2025. Tama, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Or 74% increase that will be passed on to the consumers again. So, ito po, pinag-uusapan natin ang affordability. Imbes na tayo pababa natin, lalo papataas po Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So, dalawa pong renewable energy subsidies na po ang rito, yung FIT and the GEA. So, ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng text messages You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Alisin na muna natin yung system loss na yan.
Hindi naman na magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin, pag inalis natin yung system loss, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board do sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya't kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Baka mas mahirapan, ha? Pero hindi pa natin alam na mahihirapan talaga. Baka lang, ano? Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050, yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating power generation mix by 2030. Palagi po nating nasasabi ito. And to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection, Yusek, hindi ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol. Kala mo siguro hindi kita... Kala mo nilalampasan kita, hindi. Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Eh sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. Di ba parang magkaiba kayo? Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 32. Yung ay 30%. Yung pong megawatt hours, yung po yung 22. Hindi po. Apa. Share po eh. 20 sa energy mix po ang pinag-uusapan natin. Sabi po ni Yusek Kapongkol, nasa 24% na po yung renewable energy sa energy mix. Kanina naman tinatanong ko kayo sa energy mix, ilang percent na ba yung renewable? Sabi nyo naman 31. So sa percent po kayo nagkakaiba. So alin po, 24 o 31? Pareho pong tama. Yung pong 31 kasi in megawatts, yung installed, yung capacity po in megawatts. Nako. Yung pong 24 in megawatt hours. Ewan Energy ko po yon. Baka si Administrator Almeda lang makakaintindi sa inyo dyan. Nagkaroon po ng SIP ngayon sa US, yung pagtulong nila sa kanilang mga kaalyadong bansa, di ba? Ayaw na ni Donald Trump. Wala na sa akin yan, kanya. Basta ako sa giyera na lang ako magko-concentrate, di ba? So, ano epekto sa atin ngayon, ma'am? Sabi mo, sabi ni... Sino ba nagsabi? Nakita ko rito eh. Ikaw pala nagsabi. Chairperson sa Tornino 1, wala kang epekto sa akin yan. Sige nga, paano natin... Hindi, sinabi mo. Ayun. It was supported by ERC Chairperson Francis 1. Kasi dito, the DOE said the SIP in U.S. renewable energy